Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayong ano dito. Allen Stone, handang isiwalat ngalan ng government official. Nasa payroll ni Kibuloy. Pacquiao Boys. May Pacquiao Boys ho, no? Di ko na ano ito. Vlog ho ni Idol Vlogcaster. Yan ang kanyang ano. At yun nga, sabi ni Allen Stone, ihanda niya na nga talaga isiwalat kung sino yung mga nasa payroll ni Kibuloy. No? Marami ho yan, mga friend. Hindi lang ho sa payroll. O yun nga, di ba? Napanood nyo naman. Hindi ko na ano, pang dagdag oras pa. Nang grade daw yung NBI. Yung palang head ng NBI, nasa payroll ni Kibulog. O, di ba? Yung Albaw. O. Marami hong nasa payroll. Sa dami ho ng pera na yan. Gaya nga sinasabi ko, di ba? Kung sindikato nga ho ito, napatakbo ho na itong sindikato ni Duterte ang Pilipinas sa 6 na taon. Ha? Yun ang totoo eh. Kaya ang dami. Kita mo, nagsampa sa si Franz Castro, dismiss. Oh, yung grave threat. Walang nangyari. Oh. Kaya ho ito, no, mga friend. Itong mga sinampang kaso ni Trillanes, na patong-patong na kaso dito kay Digong, kay Bongo, kay Pulong, kay Franz Castro, yung asawa ni Sara. Ano ba yun? Kalimutan ko asawa ni Sara eh. Carpio. Si Carpio, di ba? Pinagpapailan ho, marami hong ipinail na kaso si Senator Trillanes, no? At hindi ho pwedeng file ka ng file ng kaso dahil yung mga pinapailan mo, gaya na sinasabi ni Abante, na nirerespeto niya mga tao, na hindi nga niya pwedeng ipatawag dahil nga may kung ano-anong nirespeto niya bilang ganito whatsoever. Kaya pwedeng balikan si Trillanes, di ba? Kasi nga dating presidente, papailan mo na mga ganyang klaseng kaso, mabibigat, puro ano, di ba? Yun naman ang nakapile sa kanya sa ICC. Yun nga, hindi ko maintindihan dito kung bakit biglang nag-ano pa rito nag-imbestiga pa rito Titistigo na lang sila Pero anyway, baka nga magamit itong investigasyon sa Kongreso na tulong, dagdag, doon sa mga ebidensya sa ICC. Yun na lang ang tsansa, no? Pero kung dito, mukhang malabo pa ho sa tinta ng pusit yan. Yung makakukulong yan. May nakulong na ba? Karambihan nga, wala, di ba? Dahil matanda na Casenrile, hindi na nakulong. Si Jinggoy, hindi nakulong. Si Revilla. Ang nakulong, yung bata niya, namatay na yata sa kulungan. Wala akong nakukulong. No? Pero ito, hiyang-hiya na si Lala. Gamitin po natin yung vlog ni Attorney Claire Castro. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Alam naman natin na mahirap talaga na mahuli. Bago lang ho ito. NBI Region 11 Director, isa daw ka-payroll ni Kibuloy. Drama lang ang pag-grade sa KOJC. Ng mga otoridad, itong si fugitive Pastor Kibuloy. Yung una nag-serve ng warrant of arrest kung saan nagtalaga ng 100 na pulis, mga June 2024 ito. Pero hindi ba hinarang ito ng mga miyembro ng KOJC? At dahil sa pagpigil na ito, may mga gamit pang water cannon, hindi kaagad nakapasok ang mga pulis para ma-serve yung warrant of arrest. Ito nga pagsiserve ng warrant of arrest na yan ay sinasabi pa nga overkill ng mga miyembro ng KOJC. Pati ang ilang senador, pati nga ang dating Pangulong Duterte at si VP Sara ay sinabing overkill ang ginawang ito ng PNP. Dahil dito, wala nangyaring positibo sa pag-serve ng warrant of arrest. Na totoo lang mga boss, mahina sila mag-serve ng warrant of arrest.
Eh bakit yung kay Parohinog? Oh, mas magaling yata si Espinido mag-serve ng warrant of arrest. Oh, patay, di ba? Oh, si Espinosa, yung mayor ng Abuera, si Espinosa, sumuko ho yun eh. Dahil ang alam niya, pag nakakulong siya, ligtas na siya sa kulungan. Wala eh, pinasok pa rin siya, todas pa rin siya, nasa loob na siya ng kulungan. Oh, meron ba? Overkill. Walang overkill noong panahon ni Digong eh. Kill lang meron, di ba mga friend? Yung Kapa, religious secta rin yun. Oh. Nasa isla na yun. Oh. Ni-raid din yun. Oh. Huli. Oh. Darami pa rin mga baril na ano. Wala. Panahon ni Digong, walang overkill ha. Basta red tag lang ng red tag. O, di ba? Wala. Tuloy natin kay Atty. Clero. Pares. Dahil nga naharang ng mga miyembro ng KOJC. Kasi, kung tutusin, mas marami ang miyembro ng KOJC na humarang kaysa sa bilang ng mga polis na mag-serve ng warrant of arrest. Pero hindi dito tumigil ang miyembro ng PNP. Dahil may mga namataan itong mga miyembro ng KOJC na mga polis na nakabantay sa harapan ng KOJC o ng Kingdom. Itong pagkilos na ito ng PNP ay binatikos mismo ni Mayor Baste Duterte at tinawag pa nga immature ang mga polis. Police Brigadier General Nicolas Torre III said they have reason to believe Pastor Apollo Quiboloy is merely hiding inside the Kingdom of Jesus Christ or KOJC compound. The Davao Region Police Director's revelation is based on certain indicators and informants have passed this information to the authorities. Aside from Quiboloy himself, the informants claim the 4 other accused in the human trafficking and child abuse charges are also in the said compound. That's what the indicators and the informants are telling us, na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga tagasunod. Ang indicator nandyan sa gate, literal, at sa tabi ng kalsada, di ba? So, babantayan mo nila yan ng ganyan klaseng pagdidepensa kung wala naman ang kanilang pinuno dyan. Ay sinabi ni Police Regional Director ng Davao na si General Torre na ito si Pastor Quiboloy ay malamang na nasa KOJC premises lang. Nahihirapan lang daw silang mahuli ito kasi ginagawang shield ang mga tao. Nandyan siya, ginagamit nila ang kanyang mga tao para i-shield siya. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. At ginamitan pa nga ng water cannon yung Alam niyo mga friend, pwede nga rin nandyan siya, pwedeng wala. No? Dahil ang inaano lang ni General Torre, ba't ganun ang pagbabantay nitong mga miyembro nitong kulto na talagang nakaharang sila sa gate. Ako, ano ko din pwedeng wala rin dyan ang binabantayan na lang talaga nila yung kingdom na hindi mapasok ng hindi nila tao. O, kagaya ito, pinapasok yung NBI, nag-radio NBI, pinapasok o, di ba? Wala ka, madilim o, di ba? Di lumabas yung NBI. Ito naman pala si Albao, naka-payroll. Yung kay Arlene Stone, naka-payroll, kikibulog, o, di ba? Ganun lang kasimple, ha? At yun nga, nagkagirian pa ang NBI at saka mga PNP. Kasi parang pumapil itong NBI, di ba? At ginagarantiyahan ng NBI na wala si Kibulog doon. O. Di para wag na kayong pumasok. O. Kasi pag talagang napasok yan, malamang sa alamang, wala si Kibulog dyan, maraming malalaman kung ano yan loob niyang kampo na yan ni Kibuloy. Ha? Malamang yan. O. Baka isa arkitekto ng isang architect o baka isang dag design yan tsaka yung baka pinakamagandang design ng Pogo yung building na yan putik ko may mga underground no tuloy yung mga unang mga polis na nag-serve ng warrant of arrest. At maliban dyan, napakalaki daw talaga ng compound. Tinatayang 30 hectares daw ang sukat nito. Pero pinabulaan ito ni Arlene Stone kasi ang kingdom daw ay malamang na 5 hectares lang. Pero ang mas malaki ay yun na... Hindi, ang sinasabi diyan, yung mga nagpupunta diyan 8 hectares yan. O yung kingdom,
8 hectares yan. Oo. Sa Tamayong na property. Ito ay malamang na 30 hectares. Dahil nga sa hirap na mahuli ito si Pastor Kibuloy, hinihiling na lang ito si Brigadier General Torre na sumuko na lamang sana si Kibuloy at yung kanyang mga kasama. Dahil kung wala naman talaga silang kasalanan, ay maipagtatanggol nila naman ang kanilang sarili. Sige, kung yan ang gusto nyo, that we play hide and seek in the 30-hectare property, papasukin nyo kami. At ipapahanap ko si Mr. Kibuloy dyan sa loob nang walang violensya. Hindi ako magpapadala ng baril sa loob. Sige, mga tao kung naka-uniforme ng ganitong patrol shirt, unarmed. Pagbigyan nyo, hanapin natin si Mr. Kibuloy dyan kung ayaw nyong ibigay ng kusa at dinideny nyo. Because ako ay naniniwala na nandyan sa loob. It's really a pressure on the part of the PNP and the other law enforcement agencies. Nakakahiya. We cannot arrest a single person. Pero nito lamang Nakakahiya talaga yan, General. Pero maganda yung deal ni General, no? Okay kang humarang. Basta papasukin nyo kami, kung ayaw nyo isuko, bayaan nyo kami halughugin. Yang kingdom. Wala kaming armas. Ganito lang kami, naka-t-shirt lang kami. Basta huwag kayo makikialam, maghahalughug kami. Ganda yung deal, di ba? Ano kasi ni swerte? Hindi pa rin sila papayag. Dahil maraming higit pa kay Kibuloy ang baka makita dyan sa loob ng kingdom. Dyan yata yung mga may torture din dyan torture chamber o yung mga lugar ng night duty. Tuloy. August 9, 2024, Friday yon, umapel ang NBI Region 11 sa pamumuno nito si Director Archie Albao para mag-serve ng warrant of arrest dito sa Kingdom. Pinuringan sila ng mga taga-KOJC sa ginawang pagsaserve ng warrant ng NBI Region 11. Pero pinagdududahan ang ginawang pag-grade na ito ng NBI Region 11 sa pamumuno nga nito si Director Albao kasi lumalabas na Buti yung mukha na ito, talaga hindi pwede pagkatiwalaan. hindi sila ready sa pagsasagawa ng pag-serve ng warrant of arrest. Yan, no? Dahil nga daw, walang ilaw sa loob ng KOJC, kaya nahirapan sila. Bakit naman kaya kayo hindi pupunta ng handa? So, ibig sabihin, pag brown out sa loob ng compound at intention pinata yung ilaw, magiging dahilan na yan para hindi nyo maisagawa ang pagsiserve ng search warrant? Baka lumabas na napakapulpul ng inyong dating, ng inyong aksyon. Para lang kayong naglalaro o namamasyal sa loob ng compound. Need the strength to keep going. Tsaka yung compound ni Kibulog na yan, sa laki-laki ba naman yan? Bilyon ang halaga niyan. Magkakaroon ng brown out dyan. Siyempre may sariling generator na malalaki yan. Diba? Lokohan. Ito si Albao. Pero ito ang mas masakit na bintang. Ito si Arlene Stone, na isa dating miyembro ng KOJC na pinagtitiwalaan ni Pastor Kibuloy. Kaya daw naging ganun ang aksyon nito si Director Albao ay dahil kasama sa payroll ni Pastor Kibuloy at talagang malapit sa pastor at kay dating Pangulong Duterte. Kumbaga, ka-payroll. Very crucial. You were saying, nagbigay ka ng envelope dito kay Albao na NBI chief ng Davao Yes, Region? isa po yan na binibigyan ng Binibigyan. money Regularly under binibigyan. the table. Yes, ni Kibuloy, kapag tumatawag yan at pumupunta doon, may mga isa yan sa mga officials, mga officers natin na nakakatanggap ng money from Kibuloy. Very serious. Kaya masyado silang revelation yan. kampante. Magkano ang laman? Arlene, magkano ang laman? Hindi ko alam kung magkano ang laman kasi iba po yung nagbilang. No? Pero mga sa tansya mo, mga anong kapal? Mga 100? Siguro mga ano yun, sir. Depende kasi yan sa rank, no? Pag yung mga
dito mga boss, kung legal ka, bakit ka maglalagay sa mga MBI? O, di ba? Anyway, sa Davao, yun nga eh. Kanila Davao. Pati yung mga korte doon kanila, di ba? Oh. Kaya nga galit na galit si Kibulog eh. Dismiss na kaya rape case na yan eh. Binuhay pa ni Remulla. Oh, di ba? Nung nag-file sa DOJ para reviewin ulit at nakakita ng probable cause nga, ito raw DOJ. Buti may nakita ha. Mukhang, yun nga. Kaya siguro lumakas ang loob ni Senator Trillanes na mag-file na ng maski si Dick Gordon, bubuhayin na rin yung Parmali. Dahil si Dick Gordon ang nakakaalam lahat ng buong istorya ng Parmali na hindi nabuhay nung panahon ni Digong. Wala ka na ngayon Digong, eh. Wala ka nang ano, di ba? Kaya marami, susuka ho lahat ito mga friend. Pag talagang diniinan to ha, oo. Kasi nga eh, ang hirap, no, nang gusto kasi mangyari nito eh. Masyado nilang niliit itong si Kuting na nga lang ang tawag dito kay Marcos eh, di ba? O, dati Leon ba? Ginawang Kuting. O, talagang binalahura talaga. O, ano ba bang gusto nitong Duterte na to? Lahat naman na binigay sa kanila. O, pahingi akong 125 million. Binigyan. O, ano pa? Si Sara ha? Ano pa? Malilate ako. Gusto ko maabutan nagising yung aking anak pagdating ko sa Davao. Ayun yung presidential helicopter, gamitin mo. Naka-helicopter. Sa pagbibigay dito sa Duterte, masyado na yung Marcos na talagang nawawasak na rin siya dahil sa kasusunod niya sa mga kapricho na itong mga Duterte. Oo. Di ba mga boss? Hindi ho talaga po pwede. Siguro kaya nila sinasabi, siguro lang baka sinasabi nila na tinraidor sila ni itong si Marcos o whatsoever dahil hindi nga raw sumunod sa usapan. Pwedeng ganun. Maaring ganun nga. Siguro ang usapan nga yun na pag nanalo tayo, ako ang magiging Secretary of National Defense, sabi ni Sara. At si Gloria naman, ako ang magiging Speaker of the House. O, diba? Oo ng oo si Marcos siguro. Oo ng oo si Marcos. Oo ng oo. Kaya hinahanap nila yung meron pa nga yung magiging term sharing na lumalabas nun eh. After 3 years, si Sara naman ang magiging trabaho. Mga ganun yung mga ganun di ba mga boss? Oo. Ngunit dapat subalit. May mga advisor si Bongbong O, di ba? May mga advisor siya Kita mo nung pagkapanalo pa lang ng Bongbong. Ano sabi Bongbong? Ayoko, hindi ko nag-abulin yung mga nangyari nung nakarang administrasyon. Wala akong alam dyan. O, yun na yung sabi niya, di ba? At hindi tayo mag-cooperate sa ICC. Tigas na matigas si Bongbong. Nung umpisa, patay na, walang mangyayari. God moves in a very mysterious way. Diba? Napakabait na nung Bongbong sa kanila. Gusto nila talaga. Lahat ng gusto nila, bibigay ng Bongbong. Kwarta lahat, salapi. Kwarta, salapi, parehas pala yun. Diba? Siguro kung nanonood si Kapersing ngayon, Kaperse, tawa ka siguro ng tawa, diba? Yan. Wala na ho yan. Talagang magpapangalan yan. Pero marami namang etong Sara, masyadong alam niyo yung problema din sa atin, sa bansa natin. Kung sino yung mga kurap, sila pa yung matatapang. Kagaya to, linti kong makapinta sa administrasyon nitong si Bongbong, kurap daw. Mas kurap yung tatay nila di ba? Marami ho to pag talagang diniinan to. Ang nagtataka ko lang mga friend, asan yung COA? Asan yung COA? Walang asan ang ba't hindi nila check-in itong mga billion. Paano inuubos yung pera? 51 billion ni Pulong. 100, walang walang kaso.
Walang kaso, no? Meron akong mga naririnig na i-lifestyle check. Meron ba nang na-lifestyle check na corrupt na ano ng gobyerno? May nakulong ba? Wala, di ba? Kaya kawawa si Juan de la Cruz. Totoo. Di ba, mga friend? Yan o yan. Sad to say. Sana mali tayo. Pwede nga kung sakaling mawala itong Duterte, pero magiging madugo po yan. Magiging madugo yan. Sad to say. Mukhang may napanood ako doon sa kabilang kampo idideklara na nila ng martial law sa Davao. Parang lalaban na talaga sila, hindi patay kung patay na sila Parang magdideklara na sila sarili ng gobyerno sa Davao. Nanonood ako sa kabila tag dito. Nawawala ako sa Uwido. Talagang grabe. Oo. Sila Badoy, sila Celis, talagang lintik ang ban. Pero hindi kaya nakakarating kay Marcos to gumalaw ka ba? Hindi titigil itong mga kampo ni Digong. Sa totoo lang. Patay kung patay ito. Pero anyway, wala akong gobyernong inaano mo Talagang magtatayo yata sila ng People Power 3 sa Davao. Yun. Sa Davao daw sila magtatayo. Maggagawa ng People Power 3. Talagang aburidong na ako sila, tarantan sila. Talagang amoy na nila na talagang hindi na nagbibiro ang administrasyon ni Bongbong na talagang sisinturunin na sila sa puwet. Sobra kasi hindi na lang sa lahat na nahimik, no? Naungkat lahat, At lahat puro papunta sa puro tumbok Duterte sa itong Michael Yang. Lalo yung Beatrix Luistro ba yun? Oo. Yung abogada na taga Batangas. Tameme si Harry Shoke doon, di ba? Wala na ho to, talagang bisakla to ito, pero yun nga, kung hindi ho basta-basta, gaya sinabi ni Ronald Llamas, si Secretary Ronald Llamas, talaga tataob nito lamesa. Hindi mo basta ganun din ang sabi ni Senador Trillanes, hindi talaga yan, halang ang kaluluwa ng mga yan. Hindi yan magpapahuli ng buhay. Kaya talagang magiging madugo yan. At yun nga, ihaharang nila yung mga sinasabi nilang pinalalamu nila doon sa kingdom. Karamihan doon, yung mga sinasabi nga ng mga rebel returnees. Kesa dyan kayo sa bundok, dito na kayo sa kingdom. Papakainin kayo lahat. Basta, yan na nga. Kagaya rin nangyari kay Senyor Aguila, di ba? Ganun din. Talagang, nagkapit bisig sila. Talagang, handa silang mamatay para kay Senyor Aguila. Pero maliit sila Maliit sila. Pero libo rin yun, Pero walang nangyari. Pero pinuntahan ni Bato yung, pinasok ni Bato yung kampo ni Senyor Aguila. Si Bato, di ba? Si Bato. Magkulab na ho tayo, mga friend. Basta, sana, makonsensya kayo. Tama naman si General Torre na kung wala kayong kasalanan, di lumabang kayo sa korte. Bakit nyo ihasanggay ang mga pinalalamon ninyo? Yan, pinatabaan nyo lang para gawin ninyong panangga sa mga kahayupan nyo. Di ba? Marami pa po yan. Mga nakaperol kay Digong. Marami pa ho. Senador. Si Senador. Si Bongo. Si Bato. Si Kimo. Mga nakaperol yan. Diba? Vice President. Anak pa yan. Diba? Sa Kongreso. Anak din. Diba? Marami pa hong galamay si Digong. Si Rimulya nga, tingin ko nun, talagang galamay din to, talagang lintik kong makadepensa kay Digong to. Hindi, pahuli namin kayo, pagbaba ng airport, sakay kayo pabalik. Pag pumunta kayo rito, ICC kayo. Talagang grabe. Pero ngayon, mukhang ewan ko na, bakit? Ibang nag-iiba ihip ng hangin,
Hindi ba? Kapersi, magkulab na tayo, Kapersi. Shout out ka lahat ni Baya. Ito, basta kabayo ay bagay sa Senado, patay tayo dyan. Hindi naman nanalo yun. Wala nang ano yun. Kalat ni ulit. Good evening, Kasani. Labatibahin mo sila, pailalim. Kasani, bakbak lang. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama. Kalat ni Baya ulit to. Gayon, simple lang yang si paring Ronald. Huwag ninyong gawin sa iba ang ayaw ninyong gawin sa inyo. At ayon kay paring Erning, weather lang yan. Gayon lang yon. Shout out, Michael Edwin, my friend. Noel Tenko, shout out. Karoke, may natira pa akong quitis dito. Pag naimpit si Sarah, papuputukin ko ito para masaya. Tirayin sa'yo, ako bibili. Bibili ako quitis. Kalat ni Bayo ulit. Please, hindi lang ari-arian, kundi pati ang ari ni paring Apollo ay ipiris din para matigil na ang kanyang kahalayan niya. Ano pang hinihintay ninyo? I-preach nyo na. I-preach nyo na yan, Ay talaga kalat ni, di ba? Lahat may katapusan. Kalat ni Bayo ulit. Basta. Ako ay type kong nang nagsisinghutan, magdamag, patay tayo dyan. Noel Tenko ulit to. Karoke, ang kilos ni Sarah ay parang manok na huling kikig. Mamamatay din. Pero alam mo, pero palagi ko hindi makakamatay yung kikig niyan. Merong mga manok na huling kikig nakakamatay. Pero palagi ko to, wala na to. Federico Mandak, shout out. Pero magiging madugo to. Sana hindi. Pero gaya sabi ni attorney, ni Senador Trillanes, talagang halangang mga bitukan nito. Tsaka yun nga, sabi naman nila sa Cañas, mga demonyo, mga yan. Walang halaga ang buhay ng tao. Nakakapandig balahibo, di ba mga friend? Federico Mandak, shout out. Ang tanong, maraming ang gustong tumistigo laban sa war on drugs si Duterte. Sino ang mag-iimbestiga? Si Atras Abante, patay tayo dyan. Na may mataas na respeto kay Duterte. Isang malaking sarsuela lang yan. Sayang lang statement nila. Kung sa ICC sila titistigo, ayos yan. May paglalagyan na si Bato at amo niya. Totoo yan. Federico Mandak, sang-ayon ako sa dyan, my friend. Noel Tenko, ginagamit lang mga bata, may nagsumbong na nga ng mga anak din ng mga nasa loob ang mga yan. Di ba? Noel Tenko ulit to. Tama ka, Karoke. Lay down na lahat ang cards ng mga Duterte. Totoo. Kaya nga wala na tinataob na nga nila yung lamesa di ba? Rogelio Asuncion, shout out. Yung 1 in a million mo na natatanggap kung totoo monthly, bakit hindi ibigay sa mga bata para makakain? Busog ka naman yata. Totoo. Rogelio Asuncion, shout out Nung si Jay Sunga, wala to. Federico Mandak, wala Walang kwenta sa kanila yung kaluluwa di ba? Hindi sila, grabe. Tangyan. Federico Mandak ulit to. Ang masasabi ko lang dyan, sa mga magulang ng mga batang sinasabi nila na magugutom, magtrabaho kayo, wag nyong iasa kay Kibuloy ang buhay ng mga anak nyo. Iisa lang naman ang solusyon dyan. Kung mahal talaga ni Kibuloy yung mga batang yan, sumuko na siya. Tapos ang problema nyo, tapos ang problema ng bansa, matatahimik na kayong lahat. Pakiusapan ninyo si Kibuloy na sumuko na siya para sa mga bata. Ganun kadali mag-solve ng problema. Huwag nyo siyang itago. Kayo na mismo ang magturo. May 10 milyon pa kayo. Iwan nyo na ang taong yan. Totoo. Wala Genius yung masyado. Para kayong mga sunga. Na kayo. Nicolas Hilario, shout out. Dapat dyan, sa mga salot na yan,
na tagapagsalita ni Pacquiao, bombahin ng tubig ang mga bunganga para magsitigil sa kadramahan niyan, si Jay Sonsa. Kaya nandyan, isa din yan sa nakikinabang sa pera ng nalikom ng peking pastor. Oh. 1,000,000 nga raw, 1 buwan ang sweldo, putik yan. Cassandra Daisy, shout out. Bilyon-bilyon pa ang hindi na priest dahil sigurado nakapangalan sa ibang tao at nasa ibang bansa. Oh. Dized, shout out Dized. Correct po, sabi ni Dized. Jack Roman Santa, shout out. Hindi matino ang mga yan. Nakukonsensya lang. Real talk lang. Totoo. Alam mo Jack, pag yung konsensya, may taong problema dito sa mga Lucky Bulok, walang konsensya to. Antakin mo kung may konsensya yung hype na yan. Bakit magpapanggap siyang siya Diyos? Gago. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque. To your loving wife, loving family, at sa aming mga sumusubaybay sa mga makatotohanan ng issue na ibinabahagi mo sa amin. Star safe, keep health, stay safe, and keep healthy, and God bless po tayong lahat, more and always. God bless, Anita. Jerome Sausa, shout out. Paawa ipek lang, kampon mga yan. Joe Kiano, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Sabi niya. Jeff Ramos, shout out. Sabi ni Joe, magbanat kayo ng buto, huwag kayong tatamad-tamad or kayo ang magpakain sa mga bata. Huwag niyong gamitin ang mga bata para sa kalokohan ninyo. Totoo. Shirley J. Sir, shout out. Ang may kasalanan pala talaga, Karox, ay si Babalu, kung tutusin. Oo, siya talaga. Kung sa bagay, halata naman. At mukhang in love siya sa Davao or mga taga Davao. Al-Ulalia, shout out. Tapusin na ang kasamaan sa gobyerno ng Pilipinas. Tapusin at lipunin na ang Duterte at mga kampon. Good day, Sir Rox, sa mga kawaros. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sumagot si Christian Cheng, oh. Shout out, Christian Cheng, naka. Okay ka na pala, Sabi niya, o nga bro, Al-Ulalia. Kaya lang, as long as ang ka-unitives din nila ang nasa palasyo, walang mga Duterte Planning and Company na malilipon. Kasi nga, sa totoo lang, di man lang talaga sila desidido at porsigido eh. Oo. Hindi, mukhang porsigido na nak. Tingnan natin yung pagdating na ICC, ha. Mary Chat Kunpol. Mary Chat Kunpol. Shout out. Digong is a monster. To hell you go to pay all you have done bad to the people and country. Oh. Shirley J. Sir ulit, oh. Naku, ngayon na naman ngayon naman mga bata ang ginagamit sa drama nila. Para bang hindi na molestya ng mga kabataan. Yan sintu-sintu nilang amo. Grabe nila kung ipagtanggol. Totoo. Grabe, no? Demonyo na talaga, no, mga friend. Talagang mga hindi na kampon. Sila talaga mga demonyo sa lupa. Gaya na sabi ko, eto ho ang impyerno. Dahil nandito ho lahat ang mga demonyo. Buhay na demonyo. Kaya tayo, kung gusto natin makarating sa langit, lumihis po tayo sa mga impyerno, sa mga demonyo. Oh. Yung iba, dahil sa mapera yung mga demonyo, ayun. Kaya si Harry Roque, ayan, tingnan mo yung tsura, oh. Di ba? Marami naman siya pera. Di ba? Sila ba to? Mga ano yan. Alagad yan, eh. Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Sir Rox. Siyempre, pagtatanggol ni Bato ang mga Duterte kasi nga involved din siya dyan sa EJK at yung mga tanim ebidensya na naglaban kuno. Katawa-tawa sila. Ang daming marites na sinasabi nila. Panic mode na din. Totoo. Chupista Bunaaw, shout out, Gandang gabi, Kuya Roque, at sa mga kawaryos, at sa mahal mo pong pamilya. Kuya,
Ang puso mo, ingat ka. Huwag ka pong magpadala sa mga supporter ni Kibaliw. Good night na po at sa mga ka-warriors. Good night, Chopista. Elizabeth Iscari ulit to. Xerox, dapat lang na mahuli na si Kibaliw na yan. At seryoso ang mga kapulisan dito. Pero kakaduda lang na bakit ngayon lang nagpapaimbestiga ang war on drugs kuno ni Duterte. Dahil ba sa parating na ang warrant sa ICC, medyo naguguluhan ako dito. Oo, pares tayo. Isa pa, bakit di nila mapatawag dyan sa hearing nila si Digong at Bato? Totoo. Yun nga nakakatulad dyan. Hearing sila ng hearing eh. Hindi lang war on drugs, pati Pogo. Oh. Eh, ba't nila mapatawag si Bato? Ba't nila mapatawag si Digong? Ano? Elizabeth Iscari ulit. Oh. Dagdag comment ko pa po dito. Sa ginagawang pag-freeze order ng korte sa lahat ng bank account si Kibaliw at mga kasamahan niya, nakaduda-dudang napakalaki ng mga asset nito at pera. Kaya tama lang ang ginawa ng korte dito. At sana malaman ng taong bayan kung saan talaga galing itong right move ito. Kung saan galing ito. Right move ito, Sir Roque. At kukontra lang naman dito ang mga alipores nila siyempre. Pasikretong gumagawa ng mga paraan ang mga ito. Sana bilisan na nila at huwag na nilang tulugan para mabigyan na ng katarungan ng mga biktima ng mga ito. Totoo. Elizabeth Iscari. Wow ha, paawa epekpe itong member ng Kibuloy na to. Hulihin na sila lahat ng mga yan at ipakulong tungkol dyan sa pag-freeze lahat ng pera na asset. Ngayon nagdadadrama ang mga yan. Na dapat lang naman na ginawa ito ng korte natin. Ayaw pa kasi nilang isuko itong Kibuloy para matahimik na sila at di sila maapektuhan. Di ba, Sir Rox? Kagagawan lang naman ng Son of a God kuno nila yan. Totoo yan. Elizabeth. Ted, shout out Ted. Ha? Kala ko kumulekta lang ng lagay yung mga MBI sa Davao Region 11. Nang dalawin nila ang kumpanya ni Kibuloy. Pinamerienda pa pala ni Kibuloy bago pa mag-grade. Baka daw kasi magutom sa paghahanap sa kanya. Kaya nagagalit si Dr. Toto Kosing. Ay, shout out! Attorney Toto Kosing. Ba't doktor? Attorney ka pa rin para sa akin. Walang yari naman ang mga MBI sa Davao. Mission Lamon at Mission Lagay ang alam. Sabi ni Dr. Toto Kosing, wala daw reklamo ang mga miyembro doon. Paano magreklamo ang mga miyembro ng MBI, mga kampo nila? Totoo. Tangang investigasyon ng MBI. Nung araw, alam mo, pag tinrabaho ka ng MBI, puta wala kang lusot dyan. Matindi pa sa pulis yan eh. Pero ngayon ayan sila oh. Ay nako. Ted ulit oh. Walang yan naman, ginawa na nga nilang pananggalang ang mga bata sa mga pulis na lusubin ng compound ni Kibuloy pati sa pagsasalita nila. Ipinananggalang pa rin ang mga bata. Lalo na mga attorney pulpul ni Kibuloy. Buisit. Totoo yan, Ted. Jane Labay na, shout out my friend. Ano to? Ang tawag dyan, Sir Rox, sa pa-Apple effect ng mga Kibuloy fanatics, reverse psychology. Totoo! Maski si Sarah, yung mapilkakas niya, yung sinasabi niya sa administrasyon daw nitong kanyang mahal na Pangulo. Baka nakalimutan mo, Sarah. Sinabi niya yan. Alam mo yan, Apo, mahal kita. Tuloy natin kay Jane. Gumagawa sila ng paraan para matustusan bukas ng foundation kuno ni Kibbs at meron mas mabilis na epektong solusyon. Isuko nila si Kibbs tapos ang problema nila. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Zen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo dyan mga friend. Friend Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out Emma Escalona, nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin, muli po ay bumabati po ng may ngiti at magandang buhay Impong Basyang Team Tiadeli sa buong kalupon ng Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, masarap na lang sanang manahimik at wag nang bumanat. Ano po? Pero sa topic po today, kung pwede lang po talaga at meron akong magic, naku Sir Rox, pakiawat mo lang po ako dahil ako po talagang
nanggigigil po dyan sa, ano nga po ulit pangalan yan? Si Jay Malansa. Sonsa! Dati bilib ako dyan kay Jay Sunga. Ang Sunga na ang putik. Naku namontres ka talagang yawa ka. Alam mo, Sir Rox, naniniwala na po ako talaga na ang katangahan po at kabukukan sa utak talagang napakalupit na virus. Totoo! Ha? Pag natamaan, akalain mo, itong mga Hawi boys na girls ni Kibulok, na puro mga tagapagtanggol na galing po sa bundok ng tralala at mga hinayupak, grabe po talaga. Ang kakapal ng mga mukha. Hoy, mga yawa ko rimaw. Umayos-ayos kayo at baka machinelas ko yung mga nguso ninyo na ubod ng lansa. Naawa pala kayo dun sa mga padraman yung mga kawawang bata ko no. Gasusan nyo yung mga pinapasahod sa inyo ng amo ninyo na milyon-milyon, lalo na si Mr. Malansa. Naku, talaga lang nadamontres ka ha. Sarap mo talagang kutusan. At, pitikin ang lawlaw mong betlog. Nabuisit ka. Huwag kami, kinam. Huwag mo kaming itulad sa'yo na malupit na ang sayad sa utak tulad ni Bato Balani. Humiwalay ang utak sa ulo at napunta sa talampakan. Ngayon, nanginginig na ang buong kaluluwa at tumbong sa takot dahil ICC is coming to town. Tawa. At mananakot pa na daw na siya ay aaten sa hearing. Iba talaga, Sir Rox. Ang astig po. Ikaw na ang maging taga-sip-sip ng mga yawa. At sino naman ang tatakutin mo, aber? Wag kami, ayaw mo, di wag mo. Hindi ko maintindihan talaga ano ang naging silbi na uniforme mo. Mga tsapa at rango na nag-super level up at naging senador pa talaga. Hay nako, Sir Yawa. Kung ako sa'yo, gapatuka ka na lang talaga sa ahas. Isa kang sundalong kanin na walang naging silbi. Sayang lang talaga ang laki ng ulo mo. Ang laman abo. Oops, bawal si Rox ang pikon. Sige ka, ikaw rin. 2025 is coming. Pag ikay masungkit, baka di ka ma-remember ang iyong name. Kawawang bato. Palaging iyakin. Ngayon ay deadma. Di na siya mapansin. Mga botante ay umayaw na rin. Bato Balani, never again. Totoo yan, friend. Ay. Pero malabo yan. Tansya ko lang mga boss. Basta ako. Hanggang December na lang sinasabi ko dito sa kapulisan. Binibigyan ko na kayo ng... Hiyang-hiya na si General Torre. Di ba? Tsaka yung Manantan, matibay pala yun. Parang pala yun, ha? Yung General Manantan, parang Espinido pala yun. Tsaka yan yung mayor dyan, si Baste. Dapat yan, i-place nyo under suspension yan. Putan, tigang klaseng mayor yan. Sobra tapang, ha? Sampalin yung general, puta. Pwedeng kasuhan ng grave misconduct yan, ha? Public servant ka. Hindi ka boss. Alibhasa, talagang kayo, sindikato kayo, Kung umasta kayo, talagang kayo amo, Sheriff, sinasapak. General, sinasampal. Puta. Aminado naman sila lahat sa ginagawa nila, Pero tignan tibay na kanila ang Davao, Anyway, tignan natin. Pangit po yan pag nagkaroon ng madugong dyan, pero sinasabi natin, karma is real. Diba? Nung panahon mo, madugo rin diba, Digong? Kaya, kung gusto mo talaga ng dugo, edi ito. Kailangan namang sumuko yung kapulisan, dala nila ang batas. Kayo, dala nyo butas. Model Pilor, shout out.
O di ba sir, grabe talaga ginawa ni Digong kasama ang mga alipores niya. Tama po kayo, sir. Sumusunod lang yan. Dala ang takot sa kanya, sir. Maraming nagdarasal para magkaroon na ng katahimikan ng ating gobyerno. Ang hirap sa mga alipores ni Kibulok at manyakis na yan ang mga bata dahil sa kagaguhan. Kung may malasakit siya sa mga bata, sumuko siya dahil di niya patatahimikin ang mga kasalanan niya. Sensya, sir. Sensya na, sir. Haba po message ko. Kasuklam na talaga. Ingat po palagi tayo. God bless po. God bless, Rodelia. Cat Gray, shout out, Cat Gray. Sabi ni Cat Gray. Sir Rox, hindi na kailangan mag-explain si Digong sa ICC. At kahit hindi lumitaw si Digong sa Senate hearing, gusto lang naman nila diyan mabaliktad at mapawalang sala si Digong diyan sa investigasyon nila. Mapalad ang mga biktima ng EJK at may ICC na hindi kayang baluktutin at haluan ng politika. Totoo. Diyan mapapatunayan ni Digong kung totoong powerful siya kaysa sa minumura niyang Diyos. Wala daw kasi siyang believe kay Jesus. May Diyos daw bang pumapayag nasaktan at pahirapan at ipako sa krus? Kaya magdasal na siya sa puon niya kung kay Kibuloy o kay Lucifer na maisasalba siya. Oh, yun ba sabi niya, Cat Gray? Ginawa pa niyang parang baliw yung ang Panginoong Jesus, no? Talagang gago eh. Kaya nga siya, hindi siya papayag na mapako siya sa krus. Simon George, shout out. Yan talaga, Karox, ang tunay na betrayal, dati mong kasama, titistigo laban sa'yo. At mahirap lusutan yan. Mahirap lusutan daily dahil alam nila ang detalye. Totoo yan, Simon. Ted ulit, oh. Kawawa pala nangyari sa mga NBI na namasyal sa compound ni Kibuloy noong isang araw. Hindi nila tinapos ang search dahil ang natagpuan palang underground storage ay madilim at walang aircon. Kaya di sila babalik doon. Maluho pala ang mga NBI na Davao. Dapat, pag lumusob sila, naka-aircon ang lugar at hindi madilim. Kung hindi ganon, magreklamo sila at wala tayong magagawa. Patay tayo dyan, Ted. Normando Reyes, shout out. Takot lang si Bato sa sarili niyang multo. Totoo, lahat sila natatakot sila. Normando Reyes ulit. Dapat ang kalbong si Jason sa basagin ng bungo. Normando Reyes ulit. Aba, isuko nyo si Pacquiao. Tapos ang problema ng mga ugok lang ang maawa sa mga buhong na yan. Totoo, ang daming ugok kasi. Brother Elias Isyo, shout out. Ay, ako. Ramon Valencia, shout out. Bossing, kung kikilos lang ang matindi ang gobyerno na imbestigahan ng mga miyembro ng malapit kay Kibulibog, malamang baka may mga bank account din yung mga yan. Totoo. Tsaka lahat ng mga nakadikit kay Digong, talagang wala, lahat yumaman. Hindi basta yaman, milyon-milyon. Ramon Valencia, Bossing, itong si Jason sa, believe din ako dyan ng kapartner niya si Mel Tiangco. Ngayon siguro dala na rin ng kagutuman, nasira na rin ang utak. Sabi niya, milyon ang sahod niya. Bakit hindi siya mag-share sa pagkain sa mga kabataan at yung mga nakatira sa kingdom? Hingan niya yung pamilya ni Duterte at Roque, Butanding, si Bato, si Butiki, yung abogado ni Gongsdi, at yung mga empleyado ng SMI. Sigurado malaki ang sahod nila. Kaya sunod-sunuran lang sila sa mga zombies. Kumusta na lang sa lahat ng Karaoke Warriors at sa pamilya mo. Kumusta rin, Ramon Valencia? Ted ulit, oh. NBI Director Albao, pinuri daw ng abogado ni Kibuloy sa paiapang pagsisilbi kuno ng warrant of arrest. Yan daw ang dapat gawin. Kaya naman bago dumalaw ang mga NBI sa compound, ay pinaghandaan na daw sila ng merienda ni Kibuloy. At bago umalis, ang mga NBI ay may pakimkim pa kay Albao na matambok na sobre. Dahil sa kalakihan ng sobre ay di na sila babalik. Ay nako, Albao. Marilo Pabianak, shout out Good morning po tayo sa mga warriors. Sukdulan na talaga ang kasamaan sa ating lipunan. Matagal na.
Kaya sumobra ng panahon ni Duterte. Dapat na talagang magkaisa tayong lahat upang unti-unti na magbago ang masamang kultura ng ating lipunan. Malabo na yan, na huwag kang managinip ng gising. Nakakaawa na mga susunod na henerasyon kung hahayaan nating manatili ang ganitong kalakaran. Daming taksil, daming nabibili ang katarungan, at ang daming tumatakbo sa posisyon sa gobyerno para lamang sa sariling interes. Totoo yan. Yan ang totoo. Kaya makikita natin na mismo ang marurunong ay sablay na ang katwiran. Totoo yan. Totoo rin yan. Kita po natin itong abogado ng mga kulto. Aba, dati kong manalita, malumanay. Aba ngayon, tila unti-unting nagiging marahas. Marahas natin magbitaw ng salita. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Reynaldo Gonzales, oh. Shout out, Sabi niya. Ano pa silbi ng mga titistigo ng mga pulis na yan? Puro kastigo na ang inabot nila sa mga mayan at mambabatas. Pagpasok niyo pa lang, kapulisan, may mandato kayo to serve and protect. Tas ginawa niyong collect and protect. Ano ba yan? Totoo yan. Librado Ludovico, shout out, Lagot ka ngayon, tandang durian, dutae. Mga matitinong opisyal na yan. Matotodas ka rin, Jun Lagon, my friend, pastor, shout out sa iyo, Hello, Manong Rocket, sa mga ka-warriors. Tapos na ang Olympic, salamat sa Diyos. Nakakuha ang mga atleta natin ng 2 gold medals at 2 bronze medal. Pero ang Department of Justice, wala pa rin ni isang medalya kasi wala pang nahuli ni isa sa mga wanted. Kada ano siya sabihin ito? Ay, pastor. Kahit man lang ribbon, sana napampalubag loob. Di rin nila deserve. Wala pa rin talagang hustisya sa Pilipinas, pero merong hostess siya. Wala, pastor, Christian Cheng, shout out. Greetings po, Tyrox, at sa mga ka-warriors. Christian Cheng ulit, puro naman kasi sila titistigo na, pero until now, wala pa rin. Dapat ginagawa, di ginagawa. Takot pa rin naman magsalita yung matitinong PNP officials. Maigi pa nga yung dalawang nauna nang nagsiwalat ng lahat-lahat ng kadyabluhan ni Pogong Duterte Praning. Naglakas loob, Totoo, si Mutabato sa Kasilas Kanyas, di ba? Christian Cheng ulit, Ito namang mga palamunin ni Rapist Kibudoy, na nasa Enchanted Kingdom, mga paawa, kahit naman di kayo lumabas sa kabisera ng kingdom nyo, may mga lalamunin naman kayo. Lahat naman nasa loob na ng kabisera nyo. Ay, nako, magsitigil nga kayo. More power po, Tatay Rox. May nakahabol, si Raul Stingor Jr. Sabi niya, karma is real. Bumalik na sa kanila yung mga masasamang pinaggagawa nila. Katulad ng ginawa nila kay Senator De Lima. Totoo yan, Raul.